baluktot ang pag-iisip. Kaya't malamang sa malamang makikipagsanay puwersa itong si Rowena Guanzon kay Vice President Sara. Pwede. And last week's uprising toppled the Nepalese government. The wave has now reached the Philippines. Ng bansang ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. Very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Mayor, did he present more proof, more evidence to back his case? Do we think he's a Yeah, kaya nga kami kailangan na investigation. Kasi siyempre, yung mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mayor, na-open up niya sa inyo yung sa account niya sa casino? Umamin ba siya na yung ID sa kanya talagang ginagamit talaga nila? Sabi ko nga, lahat ng mga relevant information ibinigay niya. So are we evaluating it? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Eto na, samut-saring rally dito, protesta doon. Maski ho sa iba yung dagat, nakarating na ho ang balita. At ito pa ang nakakasuya, no? Bakit sa tagal-tagal ng panahon na pinag-uusapan yung ilang bilyon na yan na PhilHealth, bakit ngayon nyo lang naiisipang isoli? Oo, mahapdi na ba? Hindi na ba kinakaya ang galit ng tao? At gagawa kayo ng isang hakbang para mapahupa ang galit? Ganun ba? Wow. Subukan nyo iharap si Saldico at si Romualdez, panigurado. Oo, merong pahantungan yung mga ginagawa nyo. Pero kung mga ganyan, magpapakwela lang kayo at sasabihin nyo, babalik na natin ang ilang bilyon. Nagpaliwanag pa kayo. PhilHealth, nagpalakpakan naman kayo. Diba? Ganun ba? Kwento nyo na sa unggoy. At mga nagprotesta, napakarami na. At meron hong pangalan na bago, pagsuko ni Hernandez sa ICI, nagbukas ng bagong lead sa komisyon. Sino kaya ang mapapangalanan dito? Naku naman. Ilabas nyo na ang mga pangalan. At gusto ng taong bayan, mapanagot. Kung pwede nga lang sa luneta, pwede. Kasi yan, durobo. Alam mo tawag dyan? Sa mga ganyan ng durobo? Oo, ano yan? Economic sabotage. Sinabotahe mo na napakatagal ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng ng pagnanakaw. Dapat gano'n ang mangyari. Naka-full alert. Alam na nila yan. Naka-full alert na kayo. Pero, ilang 50,000 nakapulisan? Bilangin nyo kung ilan yung darating bukas. Oo. Siguraduhin nyo na maayos dahil pag nagalit, baka yung mga pangil niyan maglabasan. Yung taga-Hagunoy Bulacan papunta na ng Maynila isipin nyo nga yun. Di ba Kaka? Si Kaka, ayun na. Papunta na raw sila ng Luneta. Pero meron mga grupo na hindi sa Luneta pupunta. Oo. Yung iba ay pupunta ng EDSA, yung iba ay pupunta ng Liwasang Bonifacio, yung mga Solid Duterte. Andyan sa Liwasang Bonifacio ang punta. At yung mga, yung Makabayang Black, yan na yung pupunta dyan sa, hindi natin alam, malalaman natin yan. Bukas, sa protesta na yan, kung ano mangyayari. Pero, naku, napakadami na talaga mga kasama. Hindi na mabilang. Maski iba yung dagat sa India, nakarating na. Philippine government admits sa 70% flood control, loss in corruption. Okay, inadmit na naman pala. Anong aksyon? Anong recommendation? Ano ang dapat gawin? Kasi, dapat may mapanagot. Hindi yung pwedeng nag-resign si ganito, nag-resign na si nag-resign na wala mananagot. Ubusan ka ba ng bayan? Kwentuhan na lang ba? Ganon? Pasok! Derechahan at may halong pangungutya
ang naging pahayag ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa panayam niya kay Lucy Cruz Valdez. Kaugnay ng usapin sa posibleng pakikipag-alyansa ng kaliwa kay Marcos Jr. Ako di pwede. Aniya, hindi na ito imposible. Hindi pwede mangyari yan. Kasi malalong magagalit ang tao. Kung talagang yan ang balak nila, at yun ang plano nila para maibaba si Lo. Kilala niyo si Aling Marcial. Kasama si Lo. Pag binaba nila yan, lalo manggagalaiti. Ang ating kababayan. Si Aling Marcial at si Manong Lo, gigil na gigil ang taong bayan dyan. Galit, galit. Kaya kayo, isip-isip. Wag masyadong, kung may pananagutan, dapat managot. Kung may pagbabayaran, ibalik. Simplehan lang natin. Iharap nyo sila doon sa investigasyon. Bakit hindi kasi pinaharap? Takot ka ba sa sandpit? Natatakot ka ba kay Balulong? Ano yung dapat ibulgar ni Balulong? Bakit hindi nyo maiharap-harap? Kahit siya na ang tinutumbok na merong pananagutan dito. Bakit kakanta ba? Ito si Manong ko. 10 araw ang binibigay para makabalik. Tignan natin yung 10 araw. Kung kailan yan, baka mamaya 10 araw yan sa Lunes, Martes, ng ika-18 taon. Tagal, no? Pero tatawanan niya raw ito ng todo. Aniya, it's not impossible for the left to go with Marcos, but tatawanan ko kayo. Bakit magma-Marcos kayo? Anong ginawa ni Ferdinand Marcos sa inyo nung martial law? That's very funny if you align with BBM. Pinaalala ni Rowena Guanzon ang kasaysayan ng martial law at ang matinding paglabag sa karapatang pantao na kinasangkutan ng rehimeng Marcos Sr. Para sa kanya, isang political absurdity kung ang mismong mga grupong tumindig laban sa diktadura ay biglang nakikipagkamay sa anak ng dating diktador. Git pa ni Rowena Guanzon, malinaw na wala ng puwang ang ganitong kontra-kasaysayang alyansa sa panahon ngayon na sukang-suka na ang taong bayan sa korupsyon at kawalan ng pananagutan. Dagdag pa ni Rowena Guanzon, kanyang ipinamuka kay Lucy Cruz Valdez na ang pagbagsak ni dating Speaker Martin Romualdez ay hindi lang dagok sa administrasyon ni Marcos Jr. Kundi tuluyang sisira sa plano ng kanilang pamilya para kay Sandro Marcos. Naku, may balak din pala ang mama. Hindi na abante yan. Yung mga balak nila, tatakbo at gusto maging pangulo din. Last na yan. Naswertehan kayo dahil nabudol nyo ang mga Duterte. Pero susunod, subukan nyo. Ilaban nyo yan kay BP Sara. Baka sa tambakan ng mga abutin. Sa kangkungan abutin yung bilang ng boto niyan. Kahit sino itapat nyo kay BP Sara, walang mangyayaring boto sa inyo. Kita nyo, kita nyo nung pumunta si BP Sara sa Senado, nakakordon. Nakakordon. Bakit? Di ba? Ganyan kagaling si BP Sara. Eto, nakakordon ba? Hindi yan nakakordon. Wala kang makikitang ganyan sa kanila. Kahit nga kaway, konti lang kumakaway. Sa pamilya nito, kung hindi lang kayo nakadikit sa mga Duterte at hindi nyo nabudol si BP Sara, wala kayo dyan. Sige. Totoo yan, hindi. Diba? Ikaw, di ba, nabudol ka din? Ako rin nabudol din ako. Kaya galit na galit ang tao dahil ginamit nyo mga Duterte. Saklap, di ba? Sa 2028, aniya, tandaan nyo ang sasabihin ko. Wala nang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Diba? Sinira ni Romualdez ang dynasty mo. Ayon pa kay Guanzon, ang sakripisyong ginawa ni Marcos Jr. laban kay Romualdez ay isang desperadong hakbang para sa sariling political survival. Diba? Ngunit ang kapalit daw nito
ay ang unti-unting paglalaho ng suporta ng taong bayan sa mga Marcos, lalo na sa darating na eleksyon. Binanggit din niya na ang galit ng publiko ay hindi basta hihinto, lalo na't pinalalakas ng mga protesta mula sa kabataan at mga estudyante ng iba't ibang universidad. Para kay Guanzon, si Sandro Marcos mismo ang magiging pinakamalaking talunan sa pagbagsak ng kanilang dynasty. Ito ang hindi maintindihan ng mga kapwa kakamping at dilawan ni Rowena Guanzon. Hindi nagbubulag-bulagan at pikit mata lamang si Rowena Guanzon sa nangyayari ngayon sa Marcos administration. Imagine na, ito si Attorney Guanzon, dati ito, ang kulay nito, ang dinidikitan nito, kulay pink. Ngayon, parang nabubuwisit siya doon sa sinamahan niya dati dahil hindi nakakaintindi. Oo. Bakit dumidikit pa? Parang gusto pa atang makipag-tie up itong kulay pink sa kulay pula. Ano kung lalabas ang kulay nun? Pula pa rin. Yan. Oo, hindi nyo kayang underin yung kulay green, kaya naghahanap kayo ng pink para ma-under. Hindi mananalo. Di ba, Attorney Guanzon? Hindi mananalo ang kulay pula sa kaping, sa kulay green? Ang tunay na kakamping, hindi baluktot ang pag-iisip. Kaya't malamang sa malamang, makikipagsanay puwersa itong si Rowena Guanzon kay Vice President Sara. Pwede. Ito nga, pwede nga senador to eh. Subukan natin. Attorney Guanzon, nakikita ka ng kasambayan ng Pilipino na may boses ka. Matagal kang bumabatikos dito sa kay Ngiwi, di ba? Matagal kang bumibira dyan eh. Tuloy-tuloy mo lang ang pagdikit kay BP Sara, baka pwede ka namin mailuklok sa 2028. Subukan natin. Kasi matapang din to eh. Ala Miriam Defensor pag nagsalita eh. Nagigets di ba? Susubukan lang natin mga kasama. Ito naku, kahit ano pang sabihin nito eh. Wala talaga. Walang maniniwala sa'yo, promise. Dahil, parang sinabi mo ba yan para lang humupa ang galit? Pakinggan nga natin. I think today we can announce that alam niyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay... Wait. Alam nyo ba daw na kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na hindi naman daw ginagamit? Bakit nyo pinakialaman? Bakit pinakialaman ng Department of Finance? Diba meron naman kayo sariling departamento. May budget naman kayo sarili. Ikaw Department of Finance, meron ka rin sariling budget eh. Para saan? Pahuhupain? Dahil yung galit ng mga member ng PhilHealth eh. Maging okay? Naku, matagal ng kwento yan. Dapat noon pa, nung napag-usapan, dapat sinabihan mo na ibalik nyo yan. Hindi pwede yan. Dapat ganun, pumalag ka. Ngayon, huli na ang lahat. Ginalit na ang taong bayan. Ano ito? Drama? Nagtatanong ho si Aling Ledesma Dinala sa national government. Kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong... kahit ano ngayon ang paliwanag mo, it's too late. Sir, boss, amo manager, Mr. President, bakit ngayon pa? Kung kailan naglalabasan ng mga tao. Kung alam mo na ginamit ka ng pinsan mo at ng mga aliporis mo, dapat pumalag ka. Ano ba ang hinihintay mo para palagan mo sila? For sure, Mr. President, hindi ka kakampihan ng taong bayan kahit na sinabi mo na ibalik. For sure, Mr. President, ang mga taong bayan ngayon ay nangangalampag at lumalabas sa kanilang bahay at papunta na sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio at sa EDSA Shrine. Ano ngayon ang gagawin? Pakita natin na dumadami ang serbisyo na kinocover ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao.
na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan dahil ibang usapan ito. You were talking about life and death issues here for people. Ayun naman pala eh. Sir, dapat noon pa. Ilang buwan, taon. Tapos ngayon, konting minuto, konting oras, konting sandali na lang. Yung tao, nandyan na. Tapos bigla kayong magsasalita ng ganyan. Dapat doon pa. Eto, sabi dito, protesta kontra katiwalian. Naka-full alert na. Oh, nasa balita. Boss, among manager, Mr. President. Nasa balita na ho. Naka-full alert na. Bakit? Siguro, yung intel nila, nakita na talagang dadagsa ang tao, pero kulang ang bilang, tuloy natin. Mahigit 50,000 pulis na nagbabantay sa buong bansa bago ang mga malakihang kilos protesta sa linggo sa EDSA, Luneta at mga liwasan sa ilang probinsya. Ang paghahanda sa mga rally, tinutukan ni Oscar Oida. Wait lang po 50,000 kapulisan sa buong Pilipinas. Buong bansa. Kulang ang 50. Oo, kulang. Pero alam naman natin, may panawagan ho yung mga galing na mga generals na hindi ho kalaban ng kapulisan. Oo, wag ituring kalaban ng mga pulisan. Tama po! Wag ituturing na kalaban ang mga kapulisan, kasundaluhan, hindi po sila kalaban. Ang totoong kalaban daw dito, yung mga nababanggit na korap na tao. Ano ba ang takbo ng mga Pilipino at bakit pumupunta sila dyan sa Liwasang Bonifacio, Edsorsan, Luneta? Ano ba ang kanilang layunin? Layunin nila ay panagutin yung mga magnanakaw at sakaban ng bayan. Oo, hindi po nila layunin na manggulo. Wala pong ganun. Oo, kaya huwag kayong sasama kung halimbawa kayo ay napunta at napasama bukas, huwag ho kayo sasama doon sa mga maiingay ang bunganga at mga pasbado ang bibig. Oo. Huwag kayong magsasalita na pabagsakin si ganto. Wala. Walang ganun. Oo, ang pababagsakin nyo, paalisin nyo dyan yung mga congressman na dorobo. Yung mga napangalanan. Sila ang bigyan nyo ng boses dyan. Tuloy natin to. Kulang eh. Diba? Kulang. Sabi dito sa balita, kulang ang 50. Tama ba? Kulang. Kulang. 50,000 na ang mga kapulisan. Palaki ng palaki ang mga protesta kontra katiwalian. Totoo yan. Kita nyo? Ito nangyari to nung mga nakaraan pa sa compound ng mga Diskaya. Pero ito yung bago. Dahil talagang makikita mo sila, iba yung mga suot, yung iba nakamaskara, hindi natin alam kung ano yung gusto kasi may mga panawagan sila, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, wag ho kayong gagawa ng mga hindi kaaya-aya. Doon lang kayo. Malayang demokrasyong Pilipinas, di ba? Democratic country. Magsalita kayo. Pero yung gagawit kayo ng mga wag. Hindi maganda yan. Kaso nga lang ang problema, hindi mo rin mapipigilan ang sambayan ng Pilipino kasi nga galit. Kaya nga maghihintay na lang tayo kung ano yung ibibigay nating impormasyon sa inyo. Agunoy, Bulacan. Sino hindi magagalit na sa mga taga-Bulacan, Hagunoy, pumunta ho kayo. Siguro 150 days in a year, baha. Kung magbabagyo, mag-uulan, tuloy-tuloy ang baha. Tuloy-tuloy ang taas ng tubig. Diba? May pondo kasi tinarantado ng mga dorobo eh. Ay, nakapagsalita ako na hindi mag... Sorry. Oo, diba? Sorry naman. Inano kasi, mga dorobo kasi.
Sila may mga, alam mo, walang mga puso yan eh. Hindi nila inisip kung anong mangyayari sa isang lungsod. Hindi lang isang lungsod, dalawang lungsod, maraming lungsod. Bataan, Pampanga, Bulacan. Grabe kayo. Sobra mga pinagagawa nyo. Ibang klase kayo. Dorobo kayo. Pababaho yan ng ito yung mga taga-Hagunoy. Expect nyo, itong mga taga-Bulacan ito, makikisa yan sa kung ano yung magaganap sa Luneta, sa Edsa Shrine, o sa Liwasang Bonifacio. Expect nyo na. Diba? Maraming grupo, marami na nakakabalita, marami na nakakaalam. Maski ibang bansa, sa India, balita. Headline tayo. Bakit? Bibigyan natin yung impormasyon. Intindihin na lang natin baka mamaya Indian language, pero hindi naman siguro. Anti-corruption protests English. across Asia after demonstrations in Indonesia forced legislative reform, and last week's uprising toppled the Nepalese government. The wave has now reached the Philippines. In Manila, citizens are demanding answers as to why billions of pesos spent on roads, bridges, flood embankments have failed to protect the country from the devastating floods. Outraged Filipinos turned to social media, creating AI videos of lawmakers as crocodiles, a potent local symbol of greed. Much of the criticism is directed at the privileged children of politicians, according to them, and also to the contractors. Youth Against Kurakot. Maghahanap tayo ng placard. Punish all plunderers. Okay naman sila, pero sana wag dito lagyan ng placard na panagutin ang Duterte. Wag naman Please lang. Bumoses lang kayo doon sa mga kurakot na na mga anong tawag dito? Yung mga crocodile dandy. Crocodile dandy. Magaling din to si Miss Sara. Talagang alam niya Meron din siyang sentimento patungkol doon sa mga kurap na tao Meron siyang hinanakit. Dahil nadadamay. Damay ang halos lahat ng Pilipino. Ano yan? Pasok natin. Parang panduloko sa bansa natin. Pinaiikot-ikot lang tayo. Tama na. Di naman po lingid sa kalaman natin na napakaraming nangyayaring kaguluhan, kasinungalingan, panduloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, I don't want to put the pressure on you, ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. Tama. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uulan din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy natin ipagdasal ang ating bansa. Ito nyo, kahit ako, alam ko, ang Pilipinas isang mayamang bansa Kaya natin makipagsabayan sa Hong Kong, Singapore kung wala lang durobo. Kaya. Bakit hindi? Diba? Sipin nyo, ilang trilyon ang ninakaw nila? Yung ilang trilyon na yun, kung yun ay pinagawa ng napakaraming condominium at doon nilagay lahat ng mga nasa squatters, binigyan ng mga bahay, binadgetan, at yung mga kalsada, inayos. Yung mga drainage system, inayos. Kung wala lang durobo,
Wala lang kurakot, mayaman tayo. Kayo, naniniwala ba kayo? Diba? At may pinangalanan. Panibagong pangalan ang narinig ni Mayor Magalong. Pero bago natin ipasok yan, itong balita mula kay Ate Mel. Ano ba ito? Sigurado magugustuhan niyo. Ng Malacanang ang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan kung bakit hindi magawang dukutin na lang ng opisina ng Pangulo si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa. Tama. At kung bakit hindi magawang ipakulong sa Kamara si Congressman Martin Romualdez. Nakatutok si Ivan Mayrina. Totoo nga naman. Wait lang. Totoo nga naman ang sinabi, di ba? Si Tatay Digo nga nagawa nyo ng paraan Bakit hindi nyo magawa ng paraan yan? Di ba? Bakit hindi nyo isalang sa investigasyon si Sanpit? Kasi may cover up. Bakit biglang tumalilis ng takbo si Zaldico? Na walang pasabi. Kasi may cover up. Sabi ni Aling Ledesma, ilabas nyo, panagutin nyo. Gagawa-gawa kayo ng kwento, ibabalik nyo yung pondo ng PhilHealth. Para saan? Kwento nyo sa pagong. Ito, magandang malaman nyo kung sino yung papangalanan, bagong papangalanan. The best ito. Magandang pag-usapan ito. Sino kaya ang lilitaw na pangalan sa mga susunod na panahon? Very cooperative si Bryce, Mr. Hernandez, very relevant ang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Kuya, may nabanggit ba siya na additional dun sa dalawang senators na nabanggit niya? Additional? Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit. Politicians? When you say tell all, sir, Marami siyang nasabi-sabi ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. And medyo mas malaman ba, sir, ibig sabihin na sinabi niya dito? Yes. So, mga detalye, very relevant, very sensitive information. How would you describe yung information na binigay niya in terms of your investigation? Magandang lead. Magandang lead ito para sa mga investigador. Sir, additional mga politicians, Mayor? Bakit insisting ka lagi doon sa politician? No, but are there any additional names? Businessmen, politicians? Basta may marami kaming mas magagandang lead pa na nabigay sa amin. Sir, other than this car, may mga talagang... Meron pa yung... Ano pa po yun? Turn over yung Ferrari na worth 58 million. Grabe. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang bibigay sa amin. Sir, may specific ba siyang sinabi bakit daw niya itinurn over sa inyo? He would like to cooperate. And-explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. Explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Kaya talagang very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Mayor, did he present more proof, more evidence to back his case? Do we think he's Yeah, kaya nga kailangan ng investigation. Kasi syempre, yung mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mayor, nakutin na po sa inyo yung sa account niya sa casino. Umamin ba siya na yung ID sa kanya talagang ginagamit talaga nila? Sabi ko nga, lahat ng mga relevant information ibinigay niya. So are we evaluating him to be a possible... Ay, hindi namin iniisip yun. Why? Sa ngayon, hindi namin iniisip. Okay. Sir, makikipag-coordinate kayo sa customs with regards dito sa mga luxury cars? Titingnan natin kung ano pa yung mga information na makuha namin. If there's a need for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Lahat naman tinitingnan namin. As an investigator, lahat ng anggulo, lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. So kaninong custody yung mga sasakyan? What are we going to do about this? Custody ng ICI. And then eventually? Tapos eventually, i-auction yung mga yan. Pero merong proseso lahat. Pero ngayon, mabuti pa na i-consolidate muna lang. Okay. Secretary Gunawan, sir, what did he say? Secretary Gunawan. Yeah, in-interview rin namin si Secretary Gunawan. Ano pong sabi? For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Better for the Chairman to reveal. So will you be conducting daily hearings or paano ba? Yes, the ICI will be conducting regular hearings. Okay.
almost daily hearings. But on my part, as investigator, I have to be out in the field. Will this be open to the public? Yeah. Will this be open to the public? Sa ngayon, I leave it to the ICI to decide on that. Sir, si Sec Bonoan ba lumapit sa inyo or did you kayo Hindi, nasa Pinas siya. Meron ba pong other personalities na invite kayo? Marami. Marami. Tuloy-tuloy yan. Mga araw-araw yan. Sino, sir? Kaya siguro, pabuti pa siguro sila na mag-reveal. I don't have the freedom to reveal the names ng mga naimbita. Sir, would you say si Sec Bonoan naging cooperative? Ano naman siya? Kung ano yung mga tinanong namin sa kanya, sinasagot naman niya. Pero sabi po ni Governor, saan mo magdalila po kayo sa Ilocos at sa dito? Marami doon kung anong malisal Alam mo, sa totoo lang, it's all over the place. It's all over the country. Sa dami ng mga natatanggap namin, talagang, I know it is widespread, pero hindi ko naisip na ganun pala ka-massive, ganun pala kalalim, ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects. Pero hindi lang flood control projects. Nagulat din ako sa mga revelation na matindi pa pala rin sa ibang mga proyekto. Pero nagulat kayo sa mga sinabi ni Bryce? Yeah, nagulat din kami. Pero ang maganda nun is he decided to, to say everything. Sir, may unexpected names po ba na nagsabi? Sir, si Yusek Bernardo ba? May nag-expound po ba siya about Senators Jinggoy and Villanueva? Hindi na. Sir, si Yusek Bernardo ba? Na-interview niyo na. Okay. Ano, no? Yusek Bernardo? Yeah. Robert Bernardo. So narinig nyo. Merong grabe, no? Tindi ng korupsyon. Siguro ito na yung pagbabago. At masampulan din yung dapat masampulan. Diba? Simplehan lang natin. Panagutin. Kung pwede nga lang yung sa Luneta, yung gusto ng maraming tao. O kung umabot ka sa video natin ito. Hanggang sa muli, bye-bye. Like and share.